Ayun, so good morning guys. Another day, another ride. Ito yung ating year-end ride for 2025. So, actually late na tayo nag-ride. 8:30, past 8, mga ganun ako naka-ride out. So, ang target destination natin for today is yung highest point dito sa Kaohsiung, yung 2,720 above meters above sea level. So yun ang target natin. So hopefully open yung daan, kasi huminto ko kanina, nagkapote ako dahil naambon. Mahirap nang mababad sa basa, though waterproof naman tong jacket natin, pero nagkapote pa rin ako para double layer protection. And then yun nga, target natin is yung highest road dito sa Kaohsiung. And then if maaga-aga pa, baka dediretsuhin natin hanggang Taytong para mag-loop tayo. Pero kung sakaling medyo alanganin na sa oras, babalik na tayo, mamit lang natin yung highest point. So ang dadaanan natin doon medyo mga twisty turns, and then mga karamihan one way. So base sa aking Google Map, it's sabi mo na 2 hours nandun na tayo. Time check, hindi ko makita. 9:45 AM. So mga alas 12 nandun tayo ng alas 12. Itinulog ko ng maigi eh. Dapat kasi last week tayo mag-ride out, traffic light hinto muna. Kaya lang kaso tayo, kaya postponed natin. So ito na yon, ang ating year-end ride for 2025. And Merry Christmas nga pala sa ating lahat. Anong mga handa ninyo? Ako order na lang ng burger. Yun ang aking Noche Buena nung Pasko. Then tulog. Then dahil kasi kinabukasan may duty rin, kaya ganun talaga, buhay OFW, kailangan kumayod. Okay, balitaan ko kayo sa mga kalsadang madadaanan natin. Then hopefully sana hindi lumukas itong ulan, para enjoy natin yung ride. Or sana dito lang sa baba umuulan, tapos sa bundok sana hindi. Kaya pag ganun okay lang yun. At least safe yung daan. Okay. May campsite. Daanan tayong tanaw. Natagalan na ako kanina doon, ang daming mga motor na ang mabagal nila. Grabe. Hindi pa nila overtaken yung nasa harapan. Medyo mababagal kasi yung mga pag yung mga oldies na mga mga taga dito na matatanda na nagdadrive ng motor.
Super bagal nila. Yung iba ayaw pa magpo-overtake. Then meron din mga ibang sasakyan na ayaw din magpo-overtake. For example, ganito sana, magsisignal siya na o kaya mag-i-slow down siya na pwede kanyang papa-overtaken. Is dito hindi na ganun na ambon, so hopefully magtuloy-tuloy para ang alisin ko lang itong jacket na kapote. Kanina medyo malakas yung ambon. Dito guys, madaming tulay na tatawirin. Yan. So tingin ko naman hindi naulan sa taas ng bundok dahil malinis yung tubig. And yung current niya hindi kalakasan. So ibig sabihin hindi maulan sa taas. Then karamihan pa dito sa daanan na to, paakyat ng bundok is mostly one way. Dito medyo maluwag-luwag pa, pero mamaya pag medyo aahon na tayo, yun, medyo ano na yun, medyo ano yun, buti na lang nagpag-giveaway siya. Nakita niya kasi madami nang nakasunod sa likod. Kaya lang kasi naalanganin, dapat mag-signal lang siya ng right. Kasi nag-ano pa rin siya eh. Kumabig pa siya ng konting pakaliwa. Kaya confusing. Oops, aso. Nakakabitin yung ganun eh. Dito pa lang medyo ramdam ko na yung lamig sa buto. Medyo nangununot na, malamig na talaga. Nag-start na ng winter dito nung winter, taglamig gano'n na nung Wednesday yata nun. 26 yun, medyo doon na lumala yung lamig. Ang lakas ni Kuya, oh. Tingnan mo nyo rin mga binti nyo. Wow, ang ganda ng bundok. Go, go, go. May pa off-roading, hindi pa rin tapos yung ano. Dito na part. Kasi dati dyan ako doon sa babadundaan. Ngayon dito, yung sa may ginagawang tulay. So mahaba-haba to, siguro mga 2 kilometers to na medyo if ma-recall ko putol eh. Yung isa may 1 kilometer, din may 2 kilometers. Tug 1 hour 15 minutes more. Yan yung ginagawang tulay. Oopsie. Yan, pagkatapos at least
hayahay na. Sa ngayon, dito muna, baka next year tapos na yan. Kasi last na punta ko dito nung hindi pa tayo nagre-record, July. Pumunta ko dito, doon pa ako sa lake or sa may riverbed pinadaan. Dito wala pa tong daan na to dati. And then yan, hindi pa nakadugtong. Ngayon, ang bilis nilang gumawa. Paunahin natin yung truck. Nag-slow down siya. Yan, no. Ganda yan pag natapos. Tapos dire-diretso na yung biyahe. Dati nang may kalsada dito, kaya lang nung last year yata yung lumindol, medyo natibag. Kaya yan, gumagawa sila. Yan, medyo mahaba-haba nga to kasi dito na sa gilid ng bundok pinadaan. Dati dyan ako sa riverbed, may kalsada dyan. Ayun, spaltado na dito. Ayos. Yun to, mga bato-bato. Yan yung mga bato na madaling mawasak. Ang ganda. Yun, no? Then if hindi ako nagkakamali, baka mayroon pang rough road na dadaanan. Bago tong daanan na to. Diyan ako dati sa baba na daan. And then ay malamang kaya na-close na nila kasi may bagyo nung nakaraan na sobrang lakas, so na-wash out yung kalsada. So slow down lang tayo at medyo basa ang kalsada. Naku, may truck. Babagal tayo neto. Yun, no? Sa pang truck. Sana mag-giveaway siya, makapakita niya. Nakita niya yung harapan. Hindi man lang magsenya si Manong. Hindi makita malapad siya masyado. You know, the river. Ang ganda. Yung pinturang puti, medyo madulas. Kaya ingat-ingat. Yan, sa baba may kalsada. Yan dati yung dinaanan ko. So ito yung, let's see, I think third time for this year. Tama. Third time for this year na pupuntahan ko tong lugar na to. Yung first was, if ma-recall ko, January yun Yung ginawa ko, basang-basa kasi
Katapos na ulan, no, tapos dyan kami sa baba pinadaan. And then nung second time ko is July yata or June, basta somewhere doon. Diniretso ko siya hanggang Taitung. Then dumaan tayo ng San Chan Tai Bridge, or yung yung ganon na bridge, Rainbow Bridge yata yun. So yun yung ano. So this is my third time na at least ngayon is kasama ko na kayo. So considered din ito na rest back. Rest backan natin. Pero sana hopefully actually ang original plan ko is Taytong loop talaga ngayon. So dediretsuhin pa rin natin. Pero kung makita ko na medyo alanganin na, no choice, so uuwi tayo. Target lang yung sa taas and then uwi na. So far 1 hour 10:32. Napaaga. Medyo napabilis tayo despite nung mga mapabagal sa harapan natin na sasakyan. Binuksan ko yung visor at medyo nag-fog. Wala pa kasing anti-fog na akong kinabit dito sa aking helmet sa visor niya. Nafe-feel ko may konting ambon. Yan. So tama lang, alas 12 nandun na tayo. May pipit stop lang tayo dyan sa may Family Mart. Then from Family Mart hanggang sa taas, I think less than an hour na lang yan. May konting rough road. Okay. Ayun guys, katapos lang natin mag quick break, mga 10 minutes, then ride out ulit. So 1 hour na lang, handun na tayo. Hindi ko muna tinanggal tong kapote, baka bigla kasing umambon and at the same time dagdag protection na rin natin kung biglang lumamig. Base sa forecast, ang temperature dito is nasa 10 degrees 8 to 10 degrees ngayon tanghali. So maginaw. Nung nakaraan, yung madaling araw, nag -4. Medyo magalaw yung ating camera mount dito sa motor. So hopefully nakikita ako ng maigi. Siya dati mahigpit naman to kaya lang bakit naging maluwag. Okay, ilipat na lang natin sa harap tong camera para makita nyo yung ibang views na nakikita ko din. Ganda ng view. Kita ba sa background ko? Mga ang gagarang sasakyan.
Nagsisibabaan na sila, tayo paahon pa lang. Do may oras naman yon, dapat ang ano nila ay 2 PM bawal na pumasok doon. Kumbaga I mean bawal na mag-stay doon. So at least pasok pa rin tayo. Okidoki. So, yung mga puno pala yan guys, cherry blossom yung mga yan. Pero since umulan or dito kasi naulan, naglaglagan yung mga dahon. Pero siguro by January magbo-bloom yung mga yan. Yan, medyo naambon. Yan, cherry blossom yung taniman dyan. Then halo, cherry blossom at saka plum blossom. Yan, medyo naambon-ambon ulit. Mga 30 kilometers pa. So buti na lang hindi tayo nagtanggal ng kapote. Medyo nalakas yung ambon. Naku, mahirap to pag at least nag-ano naman tayo, sapatos natin yung kahit paano waterproof, and then ang ginawa ko, nagdoble ako ng pantalon. Kaya kahit paano hindi tayo ganun masyadong giginawin. Sabayan ko na lang yung pacing na tong dalawang nakamotor. So far, saktuhan lang naman yung takbo nila. Para at least nakikita ko din kung may papali ko na o ano. Mahirap kasi kapag ikaw yung nasa una. Sila yung nasa likod ko kanina eh. Rocky Road. Yun, no? Pababa na yung iba. Kung may sasakyan pa, medyo babagal yung pacing natin nito. Lalo kapag yung sasakyan ayaw magpa-overtake. Naghahamog ang aking visor. Pinangat ko na lang konti itong visor para hindi siya mag-fog. Dahil medyo malamig sa mukha yung hangin. I think nasa ano na tayo nasa 1,500 meters above sea level.
Clouds. Woohoo! Walang makita, puro clouds. Ang kapal ng hamog, guys. Zero visibility. Kita nyo pa ba yan? Kaya buti na lang meron yung nasa unahan natin. Kapal ng hamog. Ah. Hindi nung naka-scooter. Yun o. Yung nasa yung lead natin, hindi ko na makita. Mama. Ito yung bato na biniyak nila. Ang worry ko baka mas worse yung Tainan eh. Pero tingin ko hindi naman dahil mas open space dun eh. Buti na lang may warmer tong riding jacket natin. At least hindi ko ramdam yung lamig sa katawan. Yung dito lang sa kamay, medyo nakakaramdam ng konting lamig. Pati side mirror ko naghamog. Umuulan, guys. Medyo maginaw-ginaw. Basa na basa yung medyas ko. Pinasok. Anyway, malapit naman na. So 2025. Bye-bye. Bye-bye 2025. Toilets. Nasa 2,200 meters above sea level na tayo. 500 meters more. So from 2025, ating i-welcome ang 2026. Hello 2026. So plano ko, guys, since nabasa yung medyas ko, medyo maginaw sa pama, medyo nagnanumb nung dahil sa lamig. Targetin lang natin yung highest peak and then next time na tayo maglo-loop. Kasi mahirap din i-loop natin lalo medyo basa yung paa. Okay sana kung hindi umulan eh. Kaya ko siyang i-loop. Pag itong medyo basa na yung paa natin, lalo't maginaw pa, sa next tayo maglo-loop ng Taitung. Wrong timing eh. Walang, base sa forecast, walang ulan.
Ngayon, bigla siyang umulan. "2027." Pang ano yan, pang next year natin yun. Madaming nag-ride kasi dito ngayon, lalo ngayong December. Yun nga dahil sa this is Highway 20. Tapos andun yung mga marker ng kung ilang kilometers. So maganda siyang pang year end na ride dito mostly. Then pang yun nga, year end ride and welcome ride. Basa yung pa ako na. Lumusot yung ano sa kapote, lumusot sa paa. Hindi ko na isuot kanina yung ano, yung huminto tayo. Dapat nilagay ko na yung ano ko sa paa, cover. Wala pa man din akong baong extrang medyas. 8 kilometers na lang. Imagine nyo yung mga ayan no, mas ginaw na ginaw mga yan. 2,500 meters na tayo. 200 na lang. May baon naman akong extrang gloves. Pero pag umulan-ulan pa rin, mababasa din siya. Pero okay lang, at least kahit paano mainitan yung ating kamay. Kahit sa di ko alam ba't basa yung pet ko. May butas ba tong... Wala naman butas tong ano ko o dahil sa lamig lang, nakakaramdam ako ng parang tubig. Ayun guys, nandito na tayo sa target destination natin. Grabing ginaw. Hindi ko na tinanggal helmet ko. So ayan siya. Nandito tayo sa 2,722. Tama ba yung nakasulat? 2,722 meters above sea level. So yan yung view dito. Walang makita ngayon kasi puro ulap. And then dito may mga nag-hike din dyan. Ayun, may mga tao sa taas Tapos sa kabilang side niyan, sabi nila nag-i-snow na. Ayan yung view rito. Ang daming tao pa rin. Ayan Hello. Ang ginaw. Tapos yung salamin ko naghahamog. So ito yung background ko, ulap. Yan yung dyan tayo galing kanina. Dyan din tayo papasok. So babalikan lang natin. Hindi na tayo maglulup dahil basa ang ating medyas. At mukhang may butas tong short pa itong pantalon ko. May basa yung basa yung aking underwear. Yan, ito yung bundok sa likod. Kita ba? Ano na siya
Natatakpan na ng hamog. Ang dami pa ring riders na dumarating. Ayan. Tatambay lang tayo dito mga 10 minutes. Then, yan yung marker na nakasulat to 722 meters above sea level. So, dami nagpapapicture. Daming tao. Kahit ganitong medyo risky yung daan papunta, dami pa ring namasyal. Yan o. Ginaw. Walang makikita ngayon. Yung last na pumunta ko dito, yun, medyo hindi siya ganun ka hamog. Ngayon, grabe. Tapos kunti lang ang tao that time. So, ayan siya. Yan lang naman ang kailangan ko eh. Tali tayo. Ganda. Ulap. Tapos yan yung marker. Oh. Snow na yata yun, no? Sa taas. Wala nang makita guys, oh. Mahamog. Kapal ng hamog. Dito maliwanag. Kasi hindi na siya tatakpan, pero doon maulan. Maulan doon, tapos maulan din dito. Okay. Let's go. Yun guys, pabalik na tayo. Grabe, kapal pa rin ng hamog. Babagalan lang natin. Para safety first. Grabe yan, no? Okay lang sana yung hamog eh, wag lang umulan eh. Ang mahirap kasi sumabay pa yung ulan kanina. Ngayon may ambon-ambon. Then nahanap tayo ng ihian. Kanina pa ako naiihi. Kita niyo yan guys, ang kapal ng hamog. Nag-hazard lang tayo. At least hindi naman tayo nagmamadali. Next time na tayo mag-loop. Taytong loop. Kasi pag idinaratyo natin yun, mga 7 hours pa eh. Anong oras na? Past 1 na eh. Mga alas 8 tayo makakarating nun kung sakasakali.
Yun o, walang makita. Ah, naka-turn on pa pala yung camera natin. Ang bagal ng takbo natin guys. Tumatakbo lang siguro mga speed natin 20. Mga ganun. At yan no, wala talaga tayong makita. Grabe yan. Zero visibility. Kaya safety first. So ito ang ating year-end ride for 2025 guys. Nang kanina pa ako nanginginig sa lamig. Iba yung lamig ngayon compared nung unang punta ko dito na Maginaw din. Ang difference kasi nun, yun is ginaw lang. Ito is ginaw at saka ulan. Kaya doble kalbaryo. Oh, walang makita. So abisuhan ko kayo guys kapag baba na tayo ng bundok. At wala din kayong makikita, puro hamog. So off natin muna yung camera. Ayun guys, nandito tayo sa medyo baba ng bundok. Wala nang hamog. At least yung ginaw medyo nabawasan. Kanina ang lakas ng buhos ng ulan. Grabe. Tumatakbo lang ako ng 10. Maulan tapos ang kapal ng hamog. Tapos may times din na biglang bagsak yung hamog. Grabe. Parang ito na yung worst na experience ko na nagmotor. Grabe. Parusa. Anyway, dito medyo tapos na yung ulan. May view deck dito. Stop over muna tayo. Alam ko may CR din kaya sana nga meron yata. So okay guys, tignan natin yung view dito. Then magkape tayo after. Ginaw pa rin no. So view ng bundok. Yung mga likod ng mga bundok na yan, dyan tayo galing. Ganda. Tapos may mga ganyan show. Then maple tree. Nagtanim din sila ng maple tree dito. Okay din. Basang-basa yung pa ako. Itong maple tree na to medyo yellow siya. And then ito red. Ito siya wow. Yan. Maple tree. Very happy. So may 1, 2, parang 4, 6 na puno ng maple tree. Okay.
try natin kung paano mag-order ng kape dito. At hindi ko kabisado, baka hindi sila marunong mag-English eh. Pero okay din yung spot. Hello guys, I'm here. I'm cold. Napagod. Kakagala. Pero tignan niyo naman yung view. Likod natin bundok. Dito yung maple tree. Ayan. Happy New Year! Happy 2026! Smile kahit ginaw na ginaw, kahit pagod. Kape mo tayo doon. Yan, kape tayo dyan. Closed ang kape guys. Sarado. And yung presyo niya pang ano din, pang paldo. Pero honestly sarado siya. Wala yung nagtitinda doon ng kape. So stop over na lang tayo sa 7-Eleven mamaya, ay sa Family Mart, and then kape tayo doon, tapos diretso na uwi para makapag hot shower. Pero ang ganda pa rin ng view. Kumbaga kahit hindi tayo natuloy sa yung mga bundok-bundok na yan, dyan tayo lagpas pa ng mga bundok na yan. Lakas ng hangin, no? At least dito medyo maaraw-araw na. So hopefully hanggang baba na to. Talagang doon lang sa bundok sa may Hihiwanshan ang Hihiwanshan tuloy. Daguanshan yata, yan. Basta yang sa may Yushan ang ano foggy. Wow, ganda. Whew. Okay. Pack up na ako. Pack up tuloy. Gear up and then let's go. Oh, di ba guys? Maganda naman eh. Basta hindi mahamog, oh, di ba? Lumalabas yung ganda ng bundok. At least medyo lumabas yung araw. Tinanggal ko na yung kapote ko, yung pantaas. Pero yung sa pantalon, hindi pa. At least medyo yung kamay ko naka-recover na. Kita nyo yun? Dadaanan natin yun, no? Teka. Dito medyo tuyo-tuyo na yung kalsada, kaya medyo nakakabilis na tayo. Yung mga sinusundan lang natin na mga truck ang medyo bagal. Yung ibang rider, paakyat pa lang. Naku, good luck po sa taas. Super ginaw. Ayan, nakalusot din tayo. Kung ganito lang siguro yung panahon kanina, malamang napabilis yung biyahe natin. Pwede kong diretsuhin. Umulan kasi. Sayang guys. Di bale, babawi tayo. May rest back tayo na 2.0. Di ba? Pwede na humataw.
Oh, ganda ng view. Dito guys, yan. Tingnan natin kanina. Cherry blossom yan. Taniman. Ngayon, wala na siya mga dahon. Mag-ano na yan, mag-i-start na yan na mag-bloom. Ngayon ang magkabila, ano. Yan, ito. Tsaka ito. Pero parang hindi na siya mini-maintain, ah. Oo nga, hindi na siya mini-maintain. Yung last na punta ko dito talagang naayos pa yung mga damo-damo. Ang ganda na pagkapula nito, oh. Di ba yun yung nilalagay sa Christmas tree? Rider, magkapote ka, umuulan sa taas. Ayan, tatawid tayo dyan yung kabilang bundok ulit. So madami tayong bundok na ano, tinatawiran. Falls. So ito guys, itsura ng motor natin, oh, kadungis-dungis. Okay, kain muna tayo. Dito sa taas, alam ko may kainan dito eh. Dito kami kumain nung nakaraan. Dito tayo kakain. Yeah. Sa akin naman yung susi. Okay. Kain muna tayo. Ito is isang village community ulit eh. Ng mga nag-hunting. Kain. Okay, tingin muna ako na pagkain and then I will be right back. Naku, sarado. Ay, doon sa dulo, meron. Sige. Ayun, tapos na tayong kumain guys. Hindi nasunod yung order ko. Nag-order ako ng sausage chow fan. Lumapit sa akin, hindi ko naintindihan yung pinagsasabi niya. Binigyan niya ako ng parang isang tipak ng karne na karne ng baboy na ang kapal ng taba. Hindi ko nakain yung laman lang taba, yung laman lang ang nakain ko. Sayang. Anyway, at least nakargahan tayo ng protein. So, diretso tayong uwi. Base dito 2 hours 15 minutes. So mga 2 hours 30 minutes pa yan kasama yung mga traffic light. So time check natin, hindi ko makita, 3:30. Okay, tignan natin. Medyo nasa baba na tayo ng bundok. Medyo pumapantay na tayo dito sa sa riverbed. Ang ganda guys, oh, yun yung tulay, oh. Pag natapos, oh, ganda. Tanaw nyo, sana mag-off-road na tayo. So pagkatapos to magko-connect. And then napansin ko pala yung isang kalsada doon tinaasan nila. Rocky Road. So dito hindi umulan. Talagang sa taas lang talagang umulan. Hanap tayo ng tiyempo mamaya pag hindi na bako, hindi na rough road,
Overtaken natin. Ay, uh, nabitin tayo sa second gear. Kasi lalong bumaba yung RPM. Kala ko naman naka first gear tayo. Then sa Monday mag-car wash para bagong ligo si Ranggan pagsalubong ng 2026. Okay. End of the rough road. Pero ang ganda pa rin ng bundok, no? After some time, yung part na natibag sa kanya, tutubuan na ng mga damo, halaman. Ayun, no? Sana mag-maintain tong yung ganong sikat na araw hanggang kahit mga hanggang 5:30 para maganda yung magiging view natin. Yun, andito tayo sa anong lugar na to? Basta yung bayan, parang mas medyo maunlad na bayan compared sa nadaanan natin kanina. May bayan din doon kaya lang ito mas asensado pag galing doon sa bundok. Kumbaga ito na yung pinakabayan nila na pinakamalapit na halos medyo kompleto. Di ko kayang basahin yung mga yan Ganda ng sikat ng araw. May napansin ako, guys. Ngayon ko lang siya nakita. Kung sa bagay, ngayon lang din ako dumaan dito ng pabalik. Kasi mostly pa east yung rota ko. May nakita akong malaking Buddha. Ayun, no? Tanaw nyo ba? Ayun, no? Wala lang, nakita ko lang. Ngayon ko lang siya napansin. Nakatatlong daan na ako dito pa east. Pero itong pa west. Ngayon ko lang siya nakita. Meron pa doon, no? May Buddha. Pre. Ibahin natin, dito tayo dadaan para maiba. Ganda ng bridge, oh. So guys, iba itong dinaanan natin ngayon pabalik. Hindi tayo dumaan doon sa kanina, doon tayo sa side dumaan papunta. Ngayon dito naman tayo sa kabilang side, yung tawid no kabila ng river. Ayun guys, ang ganda rin pala ng kalsada dito.
Ngayon lang ako nakadaan. Maayos naman pala. Ganda rin eh. Tapos walang masyadong nadaan compared sa kabila. Lalo yung mga papunta ng mga yung sa bundok, doon dumadaan. Dito parang kontitos lang, parang napakatahimik na lugar. Biruin mo, bundok. Tapos sa bundok dyan, dahil sa baba niya, riverbed, kalsada, palayan, and then bundok ulit sa kanan. Ang ganda. Ang palayan din pala. Ano to po? Dragon fruit. Ganda rin ha. Gusto ko talaga mag-drive lalo pag ganitong pa-sunset na. Medyo hayahay mag-drive eh. Kaka-relax, brothers. You know. Yun no. Ilog, river. River, la 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 la. So yung kalsada sa kabila, doon dapat tayo. Pero doon tayo yung papunta. Tapos dito naman yung pauwi. Diba? At least kahit paano na-try ang mga kalsada. Yun ang kagandahan kapag hindi nagmamadali eh. Yun mga taniman na. Tapos ang ganda tapos color pink. Magkabilaan, color pink. Color pink Anong halaman yan? Ang gandang laki ng flower niya. Okay guys, dito ko na tatapusin ang ating vlog for the year 2025. Habang maganda yung view natin. So maraming salamat. Nag-start tayo mag-vlog. Actually, motovlog mga August, September. Doon tayo nakabili na ng mic natin. Kaya nakakapag salita na tayo. So, suportahan natin lahat ng mga Pinoy na motovlogger at vlogger. Maraming salamat sa 2025. Naging malakas, naging healthy tayo. Lahat ng problema kahit paano nasusolusyonan natin, nakaya natin. So panibagong lakas ulit ngayong 2026. Naway pagpalain pa tayo at panatiliing malakas. Ganon din sa inyo mga nanonood ng vlog na to. Maraming salamat sa mga viewers ko. Sabi nga nila nung ayoko na pangalan pero napanood ko yung isang vlogger, sabi niya basta upload ka lang ng upload ng mga videos mo. Meron din dyan video mo na magti-trending or tataas ang views, then matadamay na yung iba kasi panonoorin na rin nila yung mga ibang contents mo. So ganun ang ginagawa natin. Upload lang tayo ng video. Kahit 10 views, less than 50 views, okay lang yan. Importante masaya tayong nagmomotor, masaya tayong gumagala, and then kahit paano sinishare ko dun yung mga pinupuntahan ko, nagalaan, nakainan, ganun. And kahit hindi pa ganun tayo kabihasa sa pagmo-motovlog, tuloy-tuloy pa rin. Practice makes perfect. Ayun, so muli maraming salamat sa
suporta nyo sa akin itong 2025 at sana tuloy-tuloy pa rin ang suporta nyo next year at sa mga susunod pang taon. Ganon din sa mga ibang vloggers natin. Suportahan nyo po sila. Tulungan po tayo. Okay. Thank you guys. Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat at sa inyong pamilya. Bye bye.